Iilang kriminal lamang sa kasaysayan ang nakarating sa antas ng kasikatan ni Al Capone. Ang maalamat na boss ng sindikato na kilala rin bilang Scarface. Sa isip ng karamihan tao, siya ang perpektong larawan ng isang gangster. Ang pinong guhit na suit, ang sigarilyong tabako sa pagitan ng kanyang mga ngipin, ang Tommy gun sa kanyang mga kamay. Naging untouchable na pinuno siya ng organized crime, pinamunuan ang Chicago sa pamamagitan ng takot at isang kakaiba ngunit nakakabighaning karisma. Pero ang imaheng iyon ay poster lang ng kwento ni Al Capone. Iyon ang bersyong ibinenta sa atin ng Hollywood. Ang katotohanan ay mas komplikado, mas marumi, at sa totoo lang, mas kawili-wili pa. Hindi lang ito simpleng kwento ng isang karaniwang kriminal. Ito ang kwento kung paanong ang isang mahirap na batang taga Brooklyn, anak ng mga imigrante, ay naging pangunahing kaaway ng publiko, ang bilang isang public enemy ng Estados Unidos. Ito rin ang kwento kung paano niya binuo ang isang multimilyong dolyar na imperyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng bagay na gusto ng lahat, ngunit ipinagbawal ng mga sukdulang konserbatibo at ng pamahalaan. At ito rin ang kwento kung paano ang isang imperyong binuo sa dugo at bala ay giniba lamang ng isang hagod ng panulat at ng pagsusumikap ng isang masinop na accountant. Ngayon, sisisirin natin ng malalim ang buhay ni Alphonse Gabriel Capone. Ilalantad ang tunay na tao sa likod ng alamat, ang kaniyang pinagmulan, ang marahas niyang pag-angat, ang madugo niyang pamamayani, at ang kaniyang pagbagsak. Maghanda kang tuklasin ang totoong kwento ng pinakadakilang boss ng sindikato sa kasaysayan ng Amerika. Una, basagin muna natin ang isang alamat. Si Al Capone ay hindi isang Sicilian na mobster na dumating sakay ng barko. Ipinanganak siya sa Brooklyn, New York noong taong 1879. Ang kaniyang mga magulang ay matatapat at masisipag na Italianong imigrante na nangangarap ng mas mabuting buhay sa Amerika. Ngunit para sa batang si Al, wala siyang nakikitang kinabukasan sa simpleng pagsunod sa mga alituntunin. Ang kaniyang kapitbahayan ay isang halo-halong kaldero ng kahirapan at mga gang. Ang kalye ang tunay niyang paaralan. Matalino siya, ngunit mainitin ang ulo. Sa edad na 14, tinuntok niya sa mukha ang isang guro at hindi na muling nagbalik sa paaralan. Ang kaniyang diploma ay makakamit niya sa kalsada, kung saan ang tapang at lakas ang mas malakas ang tinig kaysa sa anumang katibayan ng pag-aaral. Doon siya sumali sa mga kabataang gang, gaya ng tanyag na 5 Points Gang, at pinag-aralan ang mga batayan ng krimen, pangungutong, kung paano manindigan sa gitna ng sigalot, at higit sa lahat, kung paano mag-utos gamit ang takot at paggalang. Ang una niyang tunay na trabaho ay bilang bouncer at bartender sa isang bar sa Coney Island na pag-aari ng gangster na si Frankie Yale. At doon din niya nakuha ang palayaw na habambuhay na sasama sa kaniya. Isang araw, noong si Al ay 18 pa lamang, nagawa niyang magkamali ng malaki. Nagbitaw siya ng malaswa at walang galang na mga komento tungkol sa katawan ng kapatid na babae ng gangster na si Frank Galluccio. Galit na galit si Galluccio at hiniwa ang mukha ni Capone gamit ang matalim na labaha na nag-iwan ng malalalim na sugat. Naospital si Capone at kinailangan ng mahigit 40 tahi para maisara ang mga sugat. Hindi ka panipaniwala. Ngunit ang malupit na si Capone ay hindi kailanman naghanap ng ganti laban kay Galluccio. Nakalaunan pa nga ay naging isa sa kaniyang mga bodyguard. Ngunit ang malalaking peklat sa mukha ni Capone ang nagbigay sa kaniya ng palayaw na Scarface. Kinamuhian niya ito. Nagsimula siyang mag-imbento ng mga kwento na nakuha niya ang mga peklat sa digmaan. Dahil masyado nang nakakahiyang aminin ang totoo. Binugbog siya dahil hindi niya alam kung kailan dapat manahimik. Isang aral na hindi niya kailanman nakalimutan. Habang bata pa siya, ang pinakamahalagang figura sa buhay niya ay ang kaniyang tagapagturo, isang ibang uri ng gangster. Mas utak kaysa bisig, si Johnny Torrio. Nakita ni Torrio ang potensyal ni Capone. Hindi lang siya isang marahas na siga. Siya ay tapat, ambisyoso, at mabilis matuto. Nang magpasya si Torrio na palawakin ang impluwensya niya pakanluran, patungo sa isang lungsod na parang gintong minang naghihintay lamang na pakinabangan. Nagbigay siya ng isang paanyaya, isang paanyang magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng organized crime. Tinawag niya si Al Capone papuntang Chicago. Isipin mo ang Chicago noong dekada 1920. Kakapasimula pa lamang ng prohibisyon, ang batas ng pagbabawal sa alak ipinagbawal ng pamahalaan ng alak
Ngunit sa halip na mawala ang pag-inom, ginawa lamang nitong ilegal ang mismong gawain. At kapag ang isang bagay na gusto ng lahat ay nagiging labag sa batas, ang sino mang makapagbibigay nito ang nagiging hari. Ang Chicago noon ay tila Wild West, ngunit sa halip ng mga taga-Texas na mabilis bumunot ng baril habang naka-cowboy hat, naroon ang mga gangster na nakasuit at kurbata at may Italianong punto. At si Johnny Torrio kasama si Capone bilang kanang kamay ay dumating upang angkinin ang trono. Si Torrio ang estrategista. Siya ang nag-organisa ng tinatawag na Chicago Outfit, isang sindikatong kriminal na pinapatakbo na parang isang korporasyon. Hindi lang sila basta nagbebenta ng alak, kontrolado nila ang mga bahay aliwan, mga sugalan, at anumang negosyong may pera. Si Capone ang operations manager. Tinitiyak niyang naihahatid ang beer, nananatili sa ayos ang mga karibal, at ang pulisya ay nagbubulag-bulagan na lamang. Hindi nila direktang kinakalaban ang sistema. Binibili nila ito. Mga alkalde, mga hepe ng pulisya, mga hukom. Lahat sila ay kasama sa payroll ni Torrio. Noong taong 1924, halos tuluyan na nilang sinakop ang kalapit na bayan ng Cicero. Gamit ang mga armadong siga para takutin ang mga botante at maihalal ang sarili nilang alkalde krimen ito sa gitna mismo ng liwanag ng araw. Ngunit may kapalit ang trono. Ang mga karibal na gang, lalo na ang North Side Gang, ay hindi basta-basta uurong. Sumabog ang karahasan sa tinawag na kalaunay Beer Wars. Noong taong 1925, tinambangan si Johnny Torrio at muntik nang mapatay. Tinamaan siya ng bala at labis na nayanig. Kaya napagpasyahan niyang, tama na, sapat na. Nagretiro siya, bumalik sa Italia at ipinasa ang buong imperyo sa kaniyang alagang 26 na taong gulang. Si Al Capone na ngayon ang boss, ang hindi natitinag at hindi mapag-aalinlangan ng hari ng Chicago. Nang si Capone na ang nasusunod, nagbago ang laro. Mas agresibo siya, mas nakikita sa publiko, at higit na marahas kaysa kay Torrio. Ang kaniyang imperyo ay kumikita ng katumbas ng mahigit $1.2 bilyong kada taon sa halaga ng pera ngayon. Nakatira siya sa mga mararangyang hotel. May sariling hukbo ng mga bodyguard at ang kaniyang pangalan ay nasa bawat pahayagan. Ang makinang salapi ni Capone ay isang masalimuot at sari-saring operasyon, malayo sa simpleng pagpupuslit ng alak. Ang kaniyang mga destilleria at brewery ay walang tigil sa pagtakbo. Nagsusupply sa isang napakalawak na network ng mga speakeasy. Mga lihim na bar na mula sa madidilim na silong hanggang sa mararangyang jazz club. Lampas sa alak, hawak ni Capone ang mga unyon sa paglalaba. Pinipilit ang mga may-ari ng negosyo na magbayad para sa proteksyon at sinaklaw ang ilegal na pagsusugal gamit ang libo-libong slot machine at mga pasugalan sa buong lungsod. Ang lahat ng ito ay pinatatakbo ng sistematikong korupsyon. May daan-daang pulis, politiko at hukom na tumatanggap ng sahod mula sa kanya. Kaya halos wala na siyang kinatatakutang batas. Sa kabila ng kanyang kalupitan, maingat na hinubog ni Capone ang imahe niya bilang isang modernong Robin Hood. Para sa publiko, lalo na sa mahihirap at komunidad ng mga imigrante sa Chicago, isa siyang tagapagkaloob ng tulong. Noong panahon ng Great Depression, nagbukas siya ng isa sa mga unang soup kitchen. Nagbibigay ng 3 beses sa isang araw na pagkain sa libo-libong walang trabaho upang walang magutom sa ilalim ng kaniyang panunood. Namigay siya ng mga pabo tuwing Thanksgiving at nag-donate ng pera sa mga simbahan at orphanage. Ang mga gawaing kawang-gawang ito na malawakang ibinalita ng media ang nagtayo sa kaniya ng malakas na base ng suporta at naglarawan sa kaniya bilang isang taong bayan. Isang bayani na tumutulong sa nangangailangan kapag pumapalya ang pamahalaan. Dahil sa reputasyong iyon, nakapamuhay siya ng isang buhay na puno ng karangyaan at labis na luho ng hayagan at walang pagtatago. Mahilig si Capone sa atensyon ng media. Palagi siyang perpekto ang bihis sa mamahaling sutlang suit, mga sombrerong felt at mga singsing na diamante. Dumadalo siya sa opera, mga laro ng baseball at sa pinakasosyal na nightclub. Kadalasang napapaligiran ng mga reporter na isinusulat ang bawat salitang binibitawan niya. Ipinakilala niya ang sarili hindi bilang gangster, kundi bilang isang negosyante na simpleng tumutugon lamang sa pangangailangan ng publiko. Ang tuloy-tuloy na presensya niya sa media ang nagdala sa kaniya sa antas ng pambansang kasikatan. Ginawa siyang simbolo ng Jazz Age at ng paghamon sa prohibition
nakabibighani at nakatatakot para sa Amerika sa parehong panahon. Ngunit upang mapanatili ang kapangyarihang iyon, kailangang may dugong dumaloy. Ang alitan niya sa Northside Gang na ngayon ay pinamumunuan ni George Bugs Moran ay umabot na sa kritikal na punto. Si Moran ay tinik sa tagiliran ni Capone, ninanakaw ang mga kargamento at hinahamon ang kaniyang kontrol. Napagpasiyahan ni Capone na panahon na upang tuldukan ng tuluyan ang kompetisyon. Ang nangyari noong araw na iyon ay yumanig sa Amerika at tuluyang nagpirmi kay Al Capone bilang isang halimaw sa alamat. Ang plano ay napakabrutal at napakatuso. Ang mga armadong tauhan ni Capone, nagkunwaring mga pulis, ay pumasok sa isang garahe na ginagamit bilang punong tanggapan ni Moran. Sa loob ay may 7 kasapi ng kalabang gang, hindi sila nanlaban. Sa huli, pulis ang akala nila. Ano bang masamang magagawa ng mga pulis? Hindi ba? Nahuli silang walang paghahanda, pinapila sa tabi ng pader at pinagpapatay ng malamig ang dugo, tinamaan ng mahigit 70 bala. Isa itong malawakang pagbitay. Ang pangunahing target na si Bugs Moran ay nakaligtas dahil lamang sa tsamba, nahuli siya sa oras ng pulong. At nang makita ang sasakyan ng pulis sa labas, tumalikod siya at umalis. Samantala, perpekto ang alibi ni Capone, nasa Florida siya, sa kaniyang mansyon. At tiniyak niyang alam ng lahat na malayo siya sa lugar ng massacre. Tinawag ang pangyayaring ito na St. Valentine's Day Massacre. Isa itong malaking turning point para sa Chicago. Ang karahasan ng mga gang ay hindi na itago sa anino. Nasa unang pahina na ito ng mga dyaryo. Ang publiko, na noon ay tinitingnan si Capone bilang isang kaakit-akit na rebelde na nagbibigay serbisyo, ay ngayon nakita ang halimaw sa likod ng maskara. Napahiya ang pamahalaang federal at nagpasya na sapat na ang lahat. Formal nang sinimulan ang panghuhuli kay Al Capone. Nagpasimulang maglunsad ang pamahalaan ng isang dalawang panig na pag-atake. Ang una, ang pinakakilala. Pinamunuan ito ng ahente ng Treasury na si Eliot Ness at ng kaniyang grupo, na tinawag na The Untouchables dahil sinasabing hindi sila kayang bilhin. Isang task force na laan lamang sa pagpabagsak kay Capone. Si Ness at ang kaniyang mga tauhan ay naging malaking tinik sa tagiliran ni Capone. Binabasag ang kaniyang mga distileriya, tinasabat ang mga kargamento, at gumagawa ng ingay sa media. Sinubukan nilang saktan ang bulsa ni Capone, ngunit para itong pagtatangkang ubusin ang dagat gamit ang isang balde. Sobrang laki na ng imperyo. Hindi nila siya mahatulan sa alinmang marahas na krimen. Walang sino man ang handang tumestigo laban sa kaniya. Ang takot ang pinakamabisang insurance na kayang bilhin ng pera. Ngunit may ikalawang panig pa. Hindi kasing kislap, ngunit higit na epektibo. Ang Internal Revenue Service, ang ahensyang nangongolekta ng buwis. Habang si Ness ay abala sa pagbasag ng mga bariles gamit ang palakol, isang tahimik na grupo ng mga accountant, pinamumunuan ng ahenteng si Frank J. Wilson, ang nakikipaglaban sa ibang uri ng digmaan. Isang digmaan ng mga numero. Simple lamang ang kanilang lohika. Namumuhay si Capone tulad ng isang hari. Gumagastos ng milyon-milyon. Saan galing ang perang iyon? Ni isang sentimo ay hindi niya idineklara sa kaniyang income tax returns. Ang hamon ay patunayang kaniya talaga ang perang iyon. Ilang taon na naghalukay sa mga record sina Wilson at ang kaniyang grupo, tinusundan ang daloy ng pera. Naghahanap ng kahit isang maliit na pagkakamali. At nakakita nga sila ng isa, isang ledger mula sa isa sa mga negosyo ni Capone na nagtatala ng mga bayad para kay Al. Patunay iyon na tumatanggap siya ng malaking kita at umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Isa lang iyon sa nakalitaw na dulo ng malaking iceberg na lulubog sa Titanic ni Capone. Noong taong 1931, humarap sa paglilitis si Al Capone. Hindi dahil sa pagpatay, hindi dahil sa pagpupuslit ng alak, kundi dahil sa pag-iwas sa buwis. Napakakumpiyansa niya kaya't nakatawa pa siya sa loob ng korte. Sinubukan niyang suhulan ang mga hurado, ngunit pinalitan ng hukom ang buong jury sa mismong huling sandali. Ang kinalabasan, guilty. Hinatuan si Capone ng 11 taon sa isang federal na kulungan. Ang pinakamakapangyarihang gangster sa Amerika na bumuo ng isang imperyo sa pamamagitan ng karahasan ay pinabagsak dahil hindi siya nagbayad ng buwis. Napakasakit ng ironiya. Kung inakala ni Capone na magiging madali ang buhay sa kulungan, nagkamali siya. Ipinadala siya sa Alcatraz, ang pinakamahigpit at pinakamalupit na bilangguan sa buong bansa. Sa Alcatraz,
Isa na lamang siyang bilanggo na may numerong 85. Lahat ng kaniyang pera, impluensya, at kapangyarihan, wala nang halaga. Kinamuhian siya ng ibang mga preso. Minsan pa nga, tinaksak siya habang naliligo. Wala na ang kaniyang trono bilang hari ng krimen. Pero ang pinakamatinding kaaway ni Capone ay hindi ibang preso, kundi isang sakit na matagal na niyang pinapasan, ang sipilis. Sa kulungan, dahil sa kawalan ng wastong gamutan, umabot ang sakit sa kaniyang utak at naging neurosyphilis. Ang lalaking minsang naghatid ng sindak sa buong Chicago ay nagsimulang maligaw sa loob ng sarili niyang isipan. Naging pabago-bago ang kaniyang kilos at tila bata ang ugali. Ayon sa mga ulat medikal, ang kaniyang kakayahang mag-isip ay bumaba na lamang sa antas ng 12 taong gulang. Noong taong 1939, pinalaya siya dahil hindi na siya itinuturing na banta sa lipunan. Isang maputlang anino na lamang ng dati niyang sarili. Ginugol niya ang mga huling taon ng buhay niya sa pag-iisa sa kaniyang mansyon sa Florida. Inaalagaan ng kaniyang asawang si May. Nangisda siya, nakipag-usap sa mga puno. At ayon sa mga salaysay, madalas siyang magkaroon ng mahahabang pag-uusap sa mga lalaking matagal nang patay. Ang dakilang Al Capone, si Scarface, ay isa ng basag na tao inuusig ng sarili niyang mga demonyo. Noong ika-25 ng Enero taong 1947 sa edad na 48, namatay si Al Capone, hindi sa gitna ng malabagyong putukan, kundi dahil sa ataking puso na sumunod sa isang stroke. Namatay ang hari ng Chicago sa sariling kama, isang tahimik, nakaawang katapusan para sa isang buhay na puno ng ligalig, galit at karangyaan. Kaya bakit makalipas ang napakaraming dekada, patuloy pa rin tayong naakit kay Al Capone dahil ang kwento niya ay higit pa sa simpleng talaan ng mararahas na krimen. Isa itong madilim na pagbaluktot ng American Dream. Nagsimula siya sa wala at nagtayo ng isang imperyo, hinahamon ang batas at ang pamahalaan mismo. Siya ang naging huwara ng makabagong gangster. Isang imaheng paulit-ulit na ginagamit at ginagaya ng popular na kultura. Isa siyang halimaw. Isang malamig ang dugong mamamatay na responsable sa daan-daang pagkamatay. Ngunit isa rin siyang henyo sa marketing. Isang lalaking lubos na nakaunawa sa kapangyarihan ng public image at naibenta ang sarili bilang isang tagapagkalinga habang binubulok sa karahasan ang kaniyang lungsod. Ibinubunyag ng kwento ni Al Capone ang isang hindi komportabling katotohanan. Ang pagitan ng bayani at kontrabida, ng kaayusan at kaguluhan ay mas manipis kaysa sa nais nating aminin. Isa siyang produkto ng kaniyang panahon, isang sintomas ng lipunang puno ng mga kontradiksyon. At ang kanyang iniwang pamana ay nagsisilbing walang hanggang babala. Wala ni isang imperyo, gaano man ito kalakas o katibay, ang sobrang laki para hindi magiba. Sa huli, sa kung ano-anong paraan, ang sistema pa rin ang laging nagwawagi.